Ito nakakariwasa sa buhay. Magdala ka 5 kilong spaghetti sa Pasko. Di man sa Pasko, sa linggong darating, kung may kakayanan kayong magpakain, dito na iluluto. Dalhin na lang kahit pera yan. Amen! Pakainin ninyo ang tawa ng Diyos! Para matuwa ang Diyos sa inyo. Amen! Huwag kayong mag-alala. Di man kayo makakain ng masarap sa Pasko. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa labi ng Diyos. At sobra-sobra ng regalo ng Diyos sa inyo ang kanyang salita na narinig ng inyo. Kaya sa mga batang narito, kung luluupin ng Diyos, meron kayong regalo. Amen! Palista ang pangalan ng mga bata. Ilista ang pangalan ng mga bata. Kunin kung ilang taon. Kunin ang pangalan ng magulang. Bahalang Diyos. Amen! Kaya kung wala pa dito ang nanay mo, dalhin mo dito, sabihin mo, Inay, may regalo daw ako galing kay Jesus. Kaya nga ang kahulugan ng Pasko ay para daw sa bata. Paano kung yung matanda ay hindi naman talaga matanda, kundi isip bata? Ang Pasko ay para sa lahat. Yan ang kahulugan ng Pasko. Iwan nyo inineglect yung mga lolo at lola. Yung mga yatatay. Lahat kayo ay tatanggap ng regalo. Dami ninyo ang kahulugan ng pagsilang ni Jesus sa sabsaban. Konting panahon na lamang at makikita niyo na ng mukhaan ang Ama sa langit na lumikha na lahat ng bagay. Gusto ko yung ipaalam sa inyo, magbiti kayo na ang puso ninyo ay magaya sa puso ni Jesus. At ang puso ni Jesus ay pusong mapagpatawad. Kung meron kayong kagalit, huwag nyo na hintayin lumapit. Kayo na ang lumapit at sabihin, Peace be with you! At sabihin, I'm sorry. Pasko na naman, bati na tayo. At minsan, di na kailangan buksan ang bibig. Sapat na ang ikaw ay makita niya, ibig sabihin, nagpapakumbaba ka. Pinakamasarap na ginaldo ay mapangiti mo yung kaaway mo. Kaya sa mga biyanan at manugang, magbati na kayo! Kung ikaw ay biyanan, tanggapin mo na yung manugang mo! Mahalin mo na yan! Dati ay naging manugang ka rin! Ang Pasko ay napakaganda na mensahe dito sa inyong lahat. Hindi lahat alam ang kahulugan yan. Pwede ba mag-umpisa ang Pasko sa loob ng bahay, no? Pwede ba ang bawat isa ay magsalita at magsabi ng I love you? I love you.
Meron pang 2 linggo. Tuturuan kayo ng Espiritu ng Diyos para maging makabuluhan ang Pasko sa buhay ninyo. Ang Pasko, pinaka-araw na hinihintay para makatanggap ng regalo. At ang regalong matatanggap ninyo, hindi ninyo inaasam-asam yan. Magtatanong ka, meron kaya nagmamahal sa akin? Meron kayang magbibigay sa akin? Ang tanong ng Diyos, anak, may bibigyan ka ba? Kung may bibigyan ka, bibigyan kita. Sino ang humihingi ng regalo sa Pasko? Taas ang kamay. Lahat. Madamot ba ang Diyos? Itong Paskong darating, kakaiba ito sa buhay niyo. Kaya ngayon pa lamang, dapat matanggap niyo na napakahalaga niyo sa Diyos. Kung alam ninyong mahalaga kayo sa Diyos, tatanggap na kayo ng regalo. Sapagkat ang lingkod ng Diyos, sunod-sunod na ang dating na regalo sa buhay niya. Katibayan, at katunayan na sinasamahan siya ng Diyos. Palagay nyo, titigil pa siya? Hindi. Kayo ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa buhay ng babae ito. Kayo! Dave, pakitanggal ng ikaw. Huwag na huwag kang pupunta sa gawain ito na may hikaw ko. Ikaw ay lalaki. Patunayan mo, lalaki ka! Kung hindi niyo pa kaya, malis sa dilim. Pag narito kayo sa gawain, makita niyo na narito nga kayo. Sapagkat ang lingkod ng Diyos, hindi tumatanggap ng piki. Alam ang babae ito kung totoo ka na sa Diyos. Hindi nyo maloloko ang lingkod ng Diyos. Sapagkat binigyan ng Diyos ang karunungan ng babae na malaman ang totoo at hindi sa harap niya. Kung gusto mo tumanggap sa Diyos, magpakatotoo ka sa Diyos! Ang sabi ng Diyos, I am holy. Be holy! Kaya mo yan, kay tita mo, kay ate mo, siyang pagsuti mo ng ikaw. Pagkat dapat siya, babae siya. Kayo ay gagawing perfect. God is perfect! Walang uwian ito. Kung gusto mo umuwi na kayo. Siguraduhin mo dala ninyo ang Diyos tangkuin mo. At habang umuwi kayo, sabihin ng anghel, talo ka.
umuwi ka eh. Amen! Sasabihin sa'yo ng anghel ng Diyos, ako nga eh, anghel lang ako. Nagmamagdamag din ako sa kapupuri sa Diyos. Ikaw tao, kung alam mo kung gaano ka ka-precious, kung gaano ka kadakila na nilalang ng Diyos. Amen! Kasayangin niyo ba? Yung pagkakalita ng Diyos sa inyo? Uwi na. Tara na, uwi na tayo. Naghihintay pa yung barkada ko, may usapan kami. Yan. Sige, malaya kayong gawin ang lahat ng bagay, pero pakatandaan ninyo, ang lahat ng bagay ipagsusulit nyo sa Diyos. Walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantal sa kanyang paningin, at kayong lahat ay sa Diyos magsusulit. Ano ang ipagsusulit mo sa Diyos? Panginoon, ako'y uminom. The bar, ang sarap. Panginoon, ako'y uminom. Nawala pa nga ang wallet ko sa sobrang kalasingan ko. Yung bang ipagsusulit mo sa Diyos? O Panginoon, ako ay maghapong pumalakpak sa'yo! Nagutom man ako, physically, spiritually. Busog. Busog na busog. Mga nanay, mga tatay, kung walang handa sa Pasko, dalhin ang mga anak sa harapan ni Jesucristo. At sabihin sa Diyos, salamat sa mga anak na ito na ipinagkatiwala ninyo sa amin. Nawa ay mapalaki namin silang may takot sa inyo. Amen! Ang mga anak ay regalo ng Diyos sa mag-asawa. Dapat ay inaalagaan at iniingatan yan. Amen! Walang taong tatanggap ng regalo na pagkatapos tanggapin ay itatapon at ipamimigay. Hindi ba't kapag tumanggap kayo ay sasabihin nyo, bigay kasi sa akin yan eh. Amen! Amen! Lagi nyo iisipin yung bigay kasi yan, kaya hindi ko rin pwedeng ipamigay. Kaya yung may mga anak, huwag nyo ipamimigay ang mga anak nyo. Regalo yan ng Diyos sa inyo. Yung sa mga walang anak, mayroon ba dito? Meron. Kinig kayo. Kung wala kayong karunungan galing sa Diyos, humingi kayo. Ang karunungan ay nahihingi sa Diyos. Kung sakaling magbubuntis ba yung lingkod, magtataka kayo? Hindi! Oh! Bakit? May asawa ba yung lingkod? Magkakaroon. Asawa muna ang hihingin. Amen! Hintayin nyo kasi nakaplano na. Amen! May plano na ang Diyos. Kasama kayo sa plano. Tapos na ang plano. Amen! Bago patayuin ang babae, ay sinabi na ng banal na Espiritu na, ako ang bahala. Amen! Kaya sa mga pinatat dalaga, ang